Marami sa ngayon ang apektado sa nagaganap na wildfire sa Southern California. Isa sa mga nasunog na bahay ay yung kay JJ Redick. Nasunog nga rin ang bahay ng ina ni Coach Steve Kerr kung saan siya doon lumaki. Ayon sa impormasyon, posibleng nga maapektuhan ang mga home games ng Lakers at mukhang mayroong mapupospone. Yung ibang mga sports doon ay nagpostpone na nga ng kanilang mga laban. Hindi biro ang kanilang pinagdadaanan sa ngayon. Pati nga si Kawhi umalis muna sa Clippers pansamantala at kanyang sinamahan muna ang kanyang pamilya. Ayon kay Coach Ty Lue, nasa kay Kawhi ang kanyang 100% na tiwala kahit na hindi man muna ito maglaro. Sa ngayon mga idol, sa pinakabagong update ay nasa magandang kalagayan naman daw ang pamilya ni Kawhi Leonard, kung saan kabilang nga rin ang kanilang bahay sa mga nasunog. Samantala, napakalayo ni Damian Lillard kay Stephen Curry sa pinakamaraming laban na mayroong naipukol na 8-3 paitaas. Ayon dito mga idol, si Stephen Curry ang number 1 para sa most games with 8+ 3-pointer made. Mayroon siyang 86 game kung saan nakapukol siya ng 8 3-pointers pataas. Napakarami niyan. Itong si Damian Lillard nga 31 games lamang siya. Si Klay Thompson naman 24 games. Si James Harden 22. Si J.R. Smith naman ay mayroong 14 games. Retirado na si J.R. Smith kaya ang tatlong manlalaro na sina Harden, Thompson and Lillard ang naghahabol dyan. So balit itong si Dame mga idol, napakalayo ng kanyang numero samantalang si Steph 86, Dame 31, grabe. Definitely ang record nito ni Stephen Curry ay kabilang sa mga mahirap gibain na record sa NBA. Sa tingin ninyo mga idol, sino kayang manlalaro ang makaka-break sa pinakamaraming laban na mayroong naipukol na 8+ 3-pointer? I-comment lang sino kaya. Napakalinaw na itong si Cam Whitmore ay nabigo sa anumang hamon sa kanya. Sa kanilang latest na laban, naglaro siya at nagkaroon siya ng 18 points sa loob ng 18 minutes sa kanyang 8 tira. Subalit maraming ang nakapansin na hindi siya nag-celebrate sa kanyang mga ka-teammate sa bangko. Sinasabi rin mismo ni Jalen Green dito kay Tari Eason kung paano siya tinulak ni Cam Whitmore. Pati nga si Tari Eason ay binunggo nga rin ni Cam Whitmore habang ito'y papasok sa locker room habang yung kanyang mga teammate ay nagse-celebrate pa sa bangko. Sa ngayon palaisipan kung bakit nagdadabog si Cam Whitmore sa Rockets at kung ano man ito ay siguradong natalo siya sa hamon. Si Cam Whitmore ay na-draft noong 2023, so definitely sa madaling salita bago pa lang siya. Pero may attitude na. Ganyan talaga sa NBA. Minsan paborito ka, minsan hindi. Minsan the best player ka, pero mayroon pang the best sa'yo. Kinakailangan mo mag-adjust sa pagiging role player, sa pagiging star player, at sa pagiging bangko coming off the bench. Mayroong mga malalarong magaling humandle ng mga ganyang sitwasyon, especially sa kanilang career, at kaya kahit papano tumatagal sila sa NBA. Minsan, meron ding mga hindi masyadong marunong umadjust at kaya minsan paunti-unti silang nawawala sa NBA mga idol dahil hindi maganda yung mga ganyang attitude. Mahihirapan dyan ang mga ka-teammates mo kapag ganyan ka. Hindi ka marunong makisabay. Yung sarili mo lang ang iniisip mo.